Magandang araw po mga kabayan. Andito na naman po ang inyong lingkod. At sa ngayon po, gusto kong ibahagi sa inyo ang isa pang klase ng reduced voltage motor starter na kung tawagin ay part winding motor starter. Ito po ay kadalasang ginagamit sa mga magagaan lang na load. Although malaking motor din ito, sa malalaking motor ginagamit, mga above 5 horsepower, pero ang kanilang load ay magagaan lang, gawa na ang kanilang starting torque ay medyo mababa. Ganun pa man dahil ito ay reduced voltage starter, ang starting current nito syempre mababa rin. Yun naman ang gusto natin mangyari. Kailangan mababa. Nasa 60 to 75% lang po ito ng starting current ng pagkaginamitan ng direct online starter. So 60 to 75% po. Ito po ay ginagamit din kapag merong dalawang nakaparallel na Y or delta connection na motor. So, ayun po. Magsimula na po tayo. Bibigyan ko po muna kayo ng idea tungkol dun sa connection. Tapos, magsisimula na po tayo ng sa power wiring and then sa control wiring. Ito po ang mga gagamitin natin mga materyales para sa ating part winding motor starter. Siyempre po, kailangan natin ng molded case circuit breaker 3-phase para po sa main power supply. Kailangan po natin ng dalawang contactor. Yung isa ay starting/running. Yung isa sa running. Dalawang overload, tig-isa po yung contactor. Tapos kakailanganin din natin ng dalawa nito, itong extra auxiliary contact block. Ilalagay lang po natin dito sa contactor, i-clip lang po rito sa contactor. Kailangan po natin ng on delay timer. Kailangan po natin ng relay kapag yung ating timer ay walang instantaneous contact. Kailangan po natin ng stop push button, start push button, green indicator light para sa run status, red indicator light para sa idle status, at orange indicator light para sa trip status. Kailangan din po natin ng MCB para sa control, protection ng control circuit. At syempre, kailangan natin ng motor. 3-phase motor. Ito po, Y ang gagamitin natin. Y connected po ang gagamitin natin na motor. Tapos po yung mga tagging ng mga terminals niya, dati ang ginamit natin, U1, U2, ganon. B1, B2, W1, W2. Ngayon, gagamit naman tayo ng isang klaseng ng tagging. Kung saan ginagamit ang T1, T2, T3, ganon. So, ganun din meron din naman pong equivalent ito sa pag ginamitan ng UBW. Yun po, pag-usapan natin later on. Meron pong katumbas to. So, ito po. Bali po, meron siyang anim na separate stator winding. Ito po, isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim. So, bali po, ganito ang magiging marking niya. Clockwise po ang magiging marking. Terminal 1 o T1, T2, T3. Susunod naman po, T4 ito, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, at T12. Sabi po natin kanina, ang part winding ay ginagamit po sa dalawang nakaparallel na either Y or delta. So dito po, Y. Kailangan makakakita tayo rito ng dalawang Y na parallel connection. Ang una po, iso-short po natin itong T10, T11, at T12. Ito na po, sinort na natin yung T10, T11, at T12. So,
Dahil shorted na siya, wala nang terminal, tinanggal na po natin yung marking na T10, T11, at T12. Wala na po. Ang susunod na po nating i-short ngayon is yung T5, T4, T5, T6. Ginagawa po yung shorting na yan sa loob po ng terminal ng motor. Meron pong shorting link doon. Inilalagay lang po yon sa loob ng motor. Ito po, short natin itong T4, T5, T6. Ito na po, yung T4 dito, T5, at saka T6. Sinort natin ito. So wala na, tinanggal na rin natin yung mga markings. Ang natitira na lang is T1, T2, T3, T7, T8, T9. So meron na tayong dalawang Y connections. So, ito po yung isa, itong T1 na to, itong T2, saka itong T3 na to, isang Y connection yan. Itong T7, T8, T9, isang connection din yan. So dalawa na to, dalawang Y connection. So ipaparallel lang natin ito mamaya. Kapag pinaghiwalay natin siya, ganito na magiging itsura niyan. Itong isang set ng winding na ito, Y, T1, T2, T3, pwede na natin gamitin ito sa starting. Tapos itong T7, T8, T9, yun naman ang pang-running, itong pantulong dito sa T1, T2, T3. Later on, kapag kayari na ng starting period. So, i-wiring na natin yung power niya. Power lang muna tayo, mamaya na yung control circuit. So, ito, ganun pa rin sa dati. Ganun, parang yung dati nating ginagawa. Yung red, line 1. Yung yellow, line 2. Yung blue, line 3. So, ito po, ayan po, sa line side ng circuit breaker. Yung load side ng circuit breaker, pupunta sa contactor number 1. Ito magiging run contactor. Tapos, yung main ng contactor number 1, nakakonekta ron sa main contactor number 2. Yung contactor number 2 naman, ito nang starting natin at the same time, running din. Running contactor. So, meaning, pag starting, ito muna ang gagana. Ito muna ang, gagana. Pagka-running na, after siguro 3 seconds, after ng starting period, gagana rin itong isa. Tutulungan niya itong isa. Isang contactor. Dalawa na silang gagana ngayon. So, ayun po. Ito naman yung papuntang control circuit natin, control MCB. Ito. Kumuha lang tayo ng dalawang linya. Tapos, tigisa pong overload relay. Tigisa pong overload relay yan. Ang magiging rating po ng setting ng overload relay dahil natin sa dalawa, yung kuryente pong dadaloy is mahahati. Kung halimbawa ang full load current niyan is 10 ampere, so i-divided by 2 mo lang, tapos i-multiply mo ng safety factor. Meron pong kanya makikita po sa electrical code dyan, yung safety factor. Minsan 1.15, 1.25, depende po sa klase ng motor. So, ayun na po. Ganyan po. Tapos, ito, i-wiring uli natin yung overload niya ng contactor number 1, contactor number 2, ganun din. So, yung overload relay, yung load side niya, pupunta sa T1, T2, T3 ng motor. Kung mapapansin nyo po, ito yun, T1, T2, T3. Tapos, dito naman sa kabila, yung contactor number 2, yung starting running, T7, T8, T9. Ito, T7, T8, T9. So, meaning, during starting period, ang contactor number 2 naka-energize. Energize itong T7, T8, T9. After 3 seconds, at magiging running na siya, may-energize din itong C1. So, may-energize yung T1, T2, T3. So, T1, T2, T3, may-energize na rin. Tutulungan niya yung T7, T8, T9. Yun na ang pinaka-running nila. So, ganun lang po kasimple yun. Ito na po yung pinaka-diagram niya. Ito po yung circuit breaker. Ito po yung contactor number 1, yung run contactor. Ito yung contactor number 2, starting/run. Ito yung overload
relay number 2, overload relay number 1. Ito yung papuntang control MCB. O, ito naman po yung T1, T2, T3, yung isang grupo ng stator winding na motor. Ito naman po yung T7, T8, T9. Hindi po pwede magkabali-baligtad yan, ha. Kung halimbawa po ang T1 mo is pula, yung T7 mo pula rin. Kung ang T8 mo is yellow, yung T2 mo yellow. Kung ang T9 mo is blue, blue rin yung T3. Hindi po pwedeng palit-palit yan. Kung mapapansin nyo po, pag counterclockwise din po ang bilangan, T1, T2, T3, T7, T8, T9. So, red, yellow, blue. Red, yellow, blue. Ganun po. Ito lang po yung, simple lang po yung kanyang, ang tawag dito, control circuit. Ito po, Ito po yung overload relay number 1. Normally close open, normally close contact niya. Tapos ito yung overload relay number 2, normally close contact. Start push button, stop push button. Contactor number 1, yung starting. Timer. Instantaneous contact ng timer. Contactor 1 auxiliary contact na normally open. Kung wala pong instantaneous contact ang inyong timer, pwedeng gumamit ng relay. Tapos ito naman po yung timed normally open contacts ng timer. Contactor number 2, ito na po yung sa running na. Contactor number 1 at saka contactor number 2 na auxiliary contact, normally open. Ito na po yung indicator light, green, meaning running. Ito din po, normally close contact na auxiliary contact ng contactor number 1 at contactor number 2. So, ito rin po yung indicator light, red, meaning naka-stop yung motor, idle. Tapos, ito naman po yung trip, orange. Ito na po yung final na wiring diagram niya kapag pinagsama po natin yung power. Dito po sa side na to, ang power. Dito naman po sa side na to, ang control. So, i-analyze po natin yung circuito. Halimbawa po, pinindot natin yung start push button. Ang mangyayari po pag pinindot natin yung start push button, dahil ito close naman ito, close, yung contactor number 1 at saka yung timer po ma-energize. Pagka na-energize yung contactor number 1, sasara itong main contact ng contactor number 1, ma-energize itong T1, T2, T3 na winding. So, tatakbo na yung motor, starting. Pag na-energize naman itong timer, kasi sabay sila ng contactor number 1, magsisimula na magbilang yung time contact. Ito, 3 seconds. 3 seconds lang ito. Pero kapag yung instantaneous nito, sasara naman ito. Saka yung auxiliary contact na normally open ng contactor 1 ito, sasara rin ito. So, itong start push button, pag binitawan mo, dahil nakapindot ka, binitawan mo, yung continuity ng kuryente dito na dadaan. Yun lang. Tapos, after 3 seconds, sasara na ito. Ito. Sasara nitong time contact na normally open. Pag sara nito, may energize ang contactor number 2. So, ang contactor number 2, ito may energize. Yung main contact, magkakaroon ng power dito. So, yung T7, T8, T9, may energize na rin. So, sabay na silang gumagana. Yun, running na yun. Yun ang running niya. So, yun. Tignan naman natin kung anong mangyayari dito sa mga indicator lights. Halimbawa, naka-off pa yung motor, nakatigil lahat, walang energized na contactor o timer. So, itong line 1 at itong line 2, kung mapapansin nyo, itong red na indicator light, so makakadaan ng current dyan, kasi itong contactor number 1, normally close.
Contactor number 2, normally closed, dyan dadaan. So, nakatigil ang motor, nakailaw din itong red indicator light. Ibig sabihin, idle, nakatigil yung motor. Kasi pagka pinindot na natin yung start push button at na-energize yung C1, itong C1 na to bibitaw. So, mamamatay na to. Mamamatay. Pag na-energize na yung C1 at saka C2, itong C1 at saka C2, magko-close to. O, ito namang green light. Ibig sabihin, run na yon, tumatakbo yung motor. O, ayun. Halimbawa, nag-trip naman kasi dalawang overload relay natin dyan eh. Ito, isang overload relay 1, overload relay 2, overload relay 1 o overload relay 2. Halimbawa, nagkaroon ng overload dito sa T7, T8, T9, tumaas ang amperahe, na-sense itong overload relay number 2. So itong overload relay number 2, bubukas ito. Pagbukas nito, madide-energize yung contactor 1, contactor number 2, saka timer. So, bibitaw itong mga contacts na to, titigil yung motor. Pag tigil ng motor, itong contactor number 1 na normally closed contact, saka contactor number 2 normally closed contact, babalik sa dating posisyon. So, iilaw itong red ngayon. Ibig sabihin, idle na naman yung motor, tumigil yung motor. At the same time, itong OL overload relay number 2, itong contact na to, co-close. Pag close nito, dadaan yung kuryente rito, ma-energize itong pulang indicator lights. Ibig sabihin, may trip, may problema yung motor. So, makikita. So, ayun. Ganun lang. Kasimple ang part winding method na reduce voltage sa starter. Sana nagustuhan nyo at nakuha nyo yung idea tungkol dito sa part winding na to. Kung hindi, pwede naman po kayong leave ng comment dyan sa ibaba para halimbawa meron kayong tanong at gusto nyo talaga matutunan, mag-iwan lang po kayo ng message yan at sasagutin ko po. Pero kung nagustuhan nyo naman po, paki-subscribe nyo naman po itong channel na to, tapos paki-like nyo na rin itong video na ito. So, sa susunod po, siguro mga isa o dalawang topic pa tayo sa motor starter. Pero pa kasing hindi tayo nadi-discuss. Pagkatapos po, magkakaroon na tayo, yung mga automatic controls naman tayo, yung hindi na pinipindot ang start, stop, push button. Mag-iisip po ako ng mga topics na pwede nating pag-usapan. Hindi na po ako nag-simulate ng hindi na po tayo gumamit ng simulation software kagaya ng ginawa natin dun sa auto transformer kasi simple lang naman po itong circuito na to. Hindi naman po siya ganong komplikado. So, pero kung gusto nyo pong magkaroon ulit tayo ng session sa simulation software, i-comment nyo lang din po sa baba at gagawa po tayo ng session natin sa simulation software. Maraming salamat po sa panonood.